Sa pag-aalaga ng manok, kailangan talaga ng full dedication. Lalo na sa mga sisiw, time, money, and effort. And especially, love and care. Kaya kapag sila ay nasaktan, namatay o nawala ay napakasakit talaga. Bawal na bawal kang panghinaan ng loob. Hindi ka pwedeng tumigil, hindi ka pwedeng mag-isip ng lugi. Hindi ka pwedeng mainip sa kita. Kaya sa mga tao dyan, na akala marami kang manok, marami ka ng pera. Hindi nila nakikita yung mga struggles mo. Kaya sa mga magnanakaw dyan, try nyo rin kayang mag-alaga. Buti nga kayo lalaki, kaya nyo magpanday ng walang binabayaran tao. Kaya nyo mag-provide ng materyales. Hindi nyo na kailangan bumili. Sa mga taga rito sa amin, nakikita nyo naman na isa lang akong nanay na nag-aalaga sa anak, nagsusumikap na mag-alaga ng hayop. Baka sakali kumita. Ang native na manok, 6 months yan bago pwedeng ibenta. Kaya ibig sabihin, 6 months din ako nagtiis para lang may patuka sa mga manok. Dito guys, may nailibing na rin ako dito. Balik 3 na yan dyan, sa paapat na siya. May isa pang pakalat-kalat. Meron din tayong pilay dito na abutan kanina. So far, protected ngayon yung mga nanay. Ayun ko yun na. Pinoprotektahan na nila yung anak nila kasi nga sama-sama sila dito. So possible na mag-away sila. Tapos yung ibang sisiw na pumunto doon, yung pumunto doon sa kabila, yun ang dinali niya. Yun yung kanina yung buhay pa naman. Pero hindi ko sure kung mabubuhay pa yun kasi sa ulo talaga dinadali. So ito yung natutunan natin na dapat talaga separate sila bawat isa kung kaya ng budget. Separate talaga na hindi na maghahalo ang sisiw sa isa't isa. Kasi malikot yung sisiw na yan kung saan saan pupunta yan. Baby pa lang. So mahalaga talaga na binabantayan sila lagi. Ito kasi isa pa to dagdag dahil wala rin tayong kulungan para sa kanya dahil nga nag-aaway sila lagi ng pabo. Kaya kinulong ko siya. Kulang pa talaga tayo sa bahay. Kaya dahil kulang sa bahay, kailangan talaga ito pagbantayan. Dahil saglit kailangan na hindi mag-checking sa kanila like nagkagay niyan, tubig na yan. Kapag kinakayan yan, puno na yan ng tubig. Ng dumi. Yan, dalawang yan. Ngayon, nauhaw siya. Gusto niyang uminom. Wala na siyang mainuman, sarado na. So kapag hindi yan naalinis, wala siyang mainuman, mainit ang ulo nila pareho. Kagaya ito, makakaikayan din ito ng dumi. So maghahanap sila ng food, gusto na nilang kumain, walang food. Yung pala nandito lang. Or naubos talaga nila, mabilis sila kumain eh. So kailangan talaga refill ng food sa kanila. Today, may 2 tayong mortality. So, dito lang siya nakatira kasi nung sinama ko silang 2 doon, nag-away sila ng matindi, kaya iniwalay ko na lang. Kasi yung sisiw niya nakakapasok dyan. Kailangan talaga hindi nakakapasok. Kasi tutukain talaga, matatapang sila. Kapag ganyan ito, marumihan na naman yung tubig. Kasi isa rin sa magbibigay sakit, sisiw kapag marumi yung kanilang iniinom. 2, 4, 6, 8, 9. Ito rin, dito rin. Pag wala rin silang kinakain dito, possible din silang uminit ang ulo at magtukaan. Yan. So, kailangan talagang chine-checking. Ito naman yung ating mga pato. Kailangan din silang lagi may tubig. Tapos may nanay pa tayong 2 na hindi nakapaglimlim dahil nga nasa madamo silang pumunta, madamong lugar. So yung hati natin yan, dinivide natin sa mga naglilimlim dito. At dito. At sine-check natin dyan. Yung iba dyan nasa incubator pagaling. Dalawang nanay yung nasa incubator. So bali 4 na nanay ang hindi nakapaglimlim. So dinidivide natin yun sa kanila. So 1, 2, 3, 4, 5 na nanay ngayon ang naglilimlim. Kasi nakababa na yung bali 5 rin ang nanay nating nakababa. 1, 2, 3, 4, 5. Meron doon. Andun bihira natin napuntahan doon yung isa. Malayo.
So, kulang tayo ng housing. So, dahil kulang sa housing, kailangan talaga ng matyagang pagbabantay. Dahil mga sisiw pa lang sila. Ito naman, kailangan talaga nakakulo kasi madaling damputin ito ng aso, hayop, may ahas, dalawang ahas na nakita ko, ang isa napatay ko or tao, madaling mahuli. So, kailangan talaga nakakulong.